Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa itinakdang preliminary investigation ng Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng isinampang grave threat case sa kanya ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dahil dito, bigo ang dating Pangulo na maghain ng counter-affidavit sa unang criminal complaint laban sa kanya. Giit ng kampo ni Duterte, hindi nito natanggap ang sabpina mula sa QC Prosecutor's Office. Samantala, sa unang hearing kanina, nagpang-abot pa sa harap ng QC Hall of Justice ang mga taga-suporta ng dating Pangulo at mga miyembro at taga-suporta ng Alliance of Concerned Teachers. Kabilang narito si Castro na sinamahan pa ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Naging mahigpit din ang seguridad sa paligid ng lugar. Nagumpisa nang umalis ang ilang mga estudyante sa Marawi City dahil sa pangamba nila sa seguridad, bunsod ng pambobomba sa Dimaparo Gymnasium sa Mindanao State University kahapon na ikinasawi ng 4 na katao at higit 40 sugatan. Ilang lokal na pamahalaan mula sa Mindanao ang nagpadala na ng mga bus upang sunduin at ihatid sa kani-kanilang mga bahay ang mga mag-aaral ng nasabing universidad. Kahapon, sinundo na ang ilan sa MSU students na naghihintay sa Anahaw Amphitheater na nagsimula mula hapon hanggang gabi. Sa kabilang banda, nagpaabot naman ng suportang medical at psychological first aid ang ilang grupo at government agencies para sa displaced students na nananatili sa MSU Main Campus para sa traumang idinulot ng karumal-dumal na trahedya. Kaugnay nito, hinimok naman ng Commission on Higher Education o CHED ang lahat ng higher education institutions na i-review ang mga hakbang sa seguridad at kaligtasan kasunod ng masalimuot na pangyayari. Aniya, walang lugar sa sibilisadong lipunan ang ganitong klase ng karahasan. Samantala, kinumpirma na ng Philippine National Police o PNP na may 2 persons of interest na sila sa nangyaring pagsabog sa Marawi City. Ayon kay PNP Acting Chief Colonel Jean Fajardo, sangkot din umano sa bombing attack sa ilang lugar sa Mindanao ang mga natukoy na suspect. Makakaranas ng power interruptions ang ilang lugar na sineserbisyohan ng Manila Electric Company o Meralco simula bukas December 5 hanggang December 10 upang bigyang daan ng maintenance operations. Kabilang sa mga apektado ng scheduled maintenance bukas December 5 ay ang bahagi ng Pulilan, Bulacan, bahagi ng Muntinlupa City, bahagi ng Batasan Hills, Quezon City, bahagi ng Chaong at Dolores, Quezon Province. Sa December 6 hanggang 7 naman, mararanasan ng power interruption sa bahagi ng Cabuyao City, Laguna. Sa December 7 naman sa bahagi ng Santa Rosa City, Laguna. Sa December 8, pansamantala ring mawawala ng kuryente sa bahagi ng Maykawayan City, Bulacan. Habang sa December 10, may scheduled maintenance din sa ilang bahagi ng Tayabas City sa Quezon Province. Binigyang parangal ang ilang persons with disabilities o PWDs sa isang seremonya kamakailan sa Quezon City. Ang awarding ceremonies ay sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD for International Affairs kasama ang National Council on Disability Affairs o NCDA sa Camp Aguinaldo sa lungsod ng Quezon. Bilang bahagi ng selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities tuwing ikatlong araw ng Desyembre. 6 na natatanging persons with disabilities sa iba't ibang kategorya ang ginawaran ng pagkilala sa youth with disabilities, women with disabilities, athletes with disabilities, leaders with disabilities, and employees with disabilities mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Kaugnay pa rin ng selebrasyon, binuksan ang isang art exhibit na A Season of Hope na nagpapakita ng likha ng mga batang may kapansanan o children with disabilities sa Ali Mall, Araneta City. Bukas na ang exhibit at magtatagal hanggang December 8, 2023. Para sa Kidlat News Update, Renzel Noon, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.